Maya-maya pa, bumalik si Milton sa restoran ng may kasamang canister, na sa wakas ay inani ang kanyang mga unang prutas sa paggawa. Kahit na si Ellison ay hindi inaasahan na siya ay magtagumpay sa paggatas ng mabilis. Sinabi ni Ellison sa kanya, "Magaling. Ngayon oras na upang maghanda para sa kapistahan. Ano ang ginagawa natin?" Nagtataka ang tanong ni Milton. "Isang espesyal na ulam para sa Mr. Men. Isang pizza na may maraming keso," sinabi ni Ellison habang naghahanda ng isang malaking palayok para sa gatas. Una niyang ipinaliwanag, i-paste ang gatas sa mababang temperatura sa loob ng 30 minuto, siguraduhin hindi ito pakuluan. Pagkatapos ay bahagyang ibababa ang temperatura at magdagdag ng suka upang gawin ang curdle ng gatas. Mas mabuti kung mayroon tayong rennet, ngunit narito dapat nating gawin sa suka. Matapos ang curdled ng gatas, pinutol ni Ellison ang curd, pinaghiwalay ito mula sa whey, ibabad ang curd sa tubig alat at mainit na tubig, nakaunat at nakatiklop ito sa prosesong ito upang alisin ang natitirang mga bulan ng hangin at labis na kahalumigmigan, pagkatapos ay hinuhubog ito. Nakita ni Milton ang proseso ng paggawa ng keso sa kauna-unahang pagkakataon at puno ng pag-usisa. Pagkatapos ay nilagdaan siya ni Ellison, "Susunod, kailangan nating maghanda ng mga pinggan na umakma sa keso. Anong regalo ang inihanda mo para sa Mr. Men?" Biglang nagtanong si Ellison, na nagdulot ng mukha ni Milton sa flush red, kahit na hindi siya handa. Alam niya na ito ay isang pagkakataon upang maipahayag ang kanyang damdamin. Pagkatapos ay sinimula ni Ellison na ipinagmamalaki ang tungkol sa kanyang sarili, bumalik sa araw, ang mga kababaihan ay maglinya saan man ako magpunta. Nagtatanong si Milton, "Kaya, mayroon ka bang mga romantikong karanasan?" Ang tanong na ito ay nag-stump kay Ellison dahil talagang wala siyang romantikong karanasan. Wala, pumila lang sila at umalis. Gayunpaman, hinikayat siya ni Ellison, "Hanggat ikaw ay taos-puso, tiyak na maramdaman ito ni Mr. Men." Pagkatapos lamang ng isang kumatok na tunog sa pintuan ng silid ni Men, at napahiya siyang hanapin ang lahat na matatagpuan ang kanyang tirahan, humihingi ng paumanhin, "Hindi ko sinasadya na panatilihin itong lihim mula sa lahat. Si Mr. Noel ay labis na nagagalit, dapat mayroon ka sinabi sa amin ng mas maaga." Pagkatapos, ipinakilala ni Ellison si Elena sa Men, na nagsasabing siya ay maaaring maging isang malaking tulong. Si Men, mausisa, tinanong, "Paano mo nalaman ang tungkol dito?" "Tanging ang mersenaryo na grupo ang nakakaalam ng aking lokasyon." Mabilis niyang nahulaan na ito ay si Milton ang nagsabi sa kanila. Samantala, ginamit ni Elena ang Elven Magic upang gamutin ang paa ni Men, at sa lalong madaling panahon ay nakatayo siya. Ipinaliwanag ni Elena, ang buong pagbawi ay maaaring maging mahirap, ngunit dapat itong makatulong sa pagpapagaling. Napansin ni Ment na si Milton ay kumikilos lalo nakakaiba ngayon at tinanong siya, "Mayroon ka bang sasabihin sa lahat?" Mas mahirap na magsalita si Milton kaysa sa naisip niya, kasama ang lahat na nanunood ng mabuti. Upang mapagaan ang awkward na kapaligiran, binago ni Milton ang paksa, "Dapat kang magutom, di ba? Magkakaroon muna tayo ng pagkain." Siguro maiintindihan niya ang kahulugan ko nang makita niya ang pagkain. Naisip niya sa sarili. Pagkatapos, naglabas siya ng isang ulam na hugis ng puso. Ang isang pizza na hugis ng puso ay lumitaw sa harap ng lahat, at ang Ment ay nakakakita ng naturang pagkain sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Milton, ang ulam na ito ay tinatawag na pizza, na espesyal na ginawa para sa Mr. Ment, na may maraming tulong mula kay Ellison. Mukhang maganda, hindi ba? Sa hindi inaasahan, direktang kinuha ng Ment ang isang hiwa, na pinaghiwalay ang hugis ng puso. Idinagdag ni Ellison, ginawa ito ng keso. Natikman ito ni Ment, ang matamis na pizza na may banayad na creamy na lasa ay mayaman. Nagbigay siya ng positibong pagsusuri sa pagsisikap sa pagluluto ni Milton. Sa sandaling iyon, maaari lamang lunukan ni Milton ang kanyang luha habang kumakain ng kanyang sariling pizza, na nauunawaan na ang kanyang plano na magpahayag ng damdamin sa pamamagitan ng pagkain ay nabigo. Sa anumang oras, ang pizza ay nilamon ng lahat. Pagkatapos, tinanong ni Milton, "Ano ang plano mong gawin sa hinaharap?" Sinabi ni Ment na hindi pa siya napagpasyahan. Kinuha ni Milton ang pagkakataon na anyayahan siya, "Nais mo bang makatrabaho ako sa ranzo ni Ellison?"
Natigilan si Mr. Ment, nagpapatakbo ka rin ng isang ranzo. Ito ay isang kamakailang pag-unlad ngunit masaya ako kung sasang-ayon ka. Miltain, nagtatrabaho ka na doon. Kumusta naman ang iyong mersenaryong trabaho? Ipinaliwanag ni Miltain na huminto siya sa kanyang mersenaryo na trabaho dahil nais niyang maghanda para sa kanilang hinaharap na magkasama. Lahat ay nagpatunay sa lakas ng loob ni Miltain, ngunit naramdaman ni Mr. Ment na may isang bagay na walang kabuluhan. Naging hininga siya ng basta-basta, mukhang kailangan kong magtrabaho sa pagbawi. Dahil hindi ka na isang mersenaryo, bakit hindi makahanap ng kasintahan? Ang komentong ito ay iniwan ang lahat ng agate. Nagpatuloy si Ment, sa iyong edad, oras na upang isipin ang tungkol sa paghahanap ng kasintahan. Hindi mapigilan ni Mr. Noel ang kanyang sarili, paano ito nangyari? Saan tayo nagkamali? Pagkatapos, pinasalamatan ni Mr. Ment si Ellison, na nagtanong kung kailan siya dapat magsimulang magtrabaho, na nag-iwan kay Ellison. Pagkatapos ng hapunan, umalis si Miltain, at lahat ay nag-aalala tungkol sa kanyang estado. Nag-sign sa kanila si Miltain na huwag mag-alala, ayos lang ako ngayon. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa lahat, ngunit habang siya ay lumingon, ang mga luha ay nakastream na ang kanyang mukha. Si Mr. Noel ay napaka nakakagulat, paano hindi siya maintindihan ni Ment? Nag-sign si Elena sa pareho, naiintindihan niya ang mga hangarin ni Miltain, makikita mo ito sa kanyang mga mata. Samantala, nag-iisa si Mr. Ment sa sala, hindi sigurado kung paano haharapin ang lahat. Sa downtown Greek City, isang parada ang isinasagawa upang ipahayag ang pagdating ng mga iginagalang na mga maharlika ng Robern Empire. Ang mga kabalyero ay nakatayo sa bantay habang tinatanggap nila ang pagdating ng Crown Prince Leon Hears. Habang kumakalat siya at ngumiti, isang pag-iisip ang tumatawid sa kanyang isipan, ito ay palaging mapayapa dito, kahit na kailan ka bumisita. At ito ay napaka hindi nakakaintriga. Naririnig ito, ngumiti siya, binigyan sila ng kanyang pansin. Samantala, nagtanong si Duke Porgo Taimuran kung ano ang ginagawa ng pamilya ng Drake. Ang tanong ay sinasagot ng punong salamangkero ng pamilya ni Taimuran Duque, Medrain, ang kastilyo ng Panginoon ay naghahanda na tanggapin ka. Hindi maiwasang maipahayag ng Duque ang kanyang kawalan ng paniniwala. Ang Crown Prince at isang Duque ay dumadalaw, at tinatanggap lamang sila sa sandaling maabot nila ang kastilyo. Ito ay mapangahas. Samantala, sa kastilyo ng Panginoon, si Dairan ay kinakabahan na nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang ama mula sa butler. Sinasabi sa kanya ng butler na ang kalusugan ng bilang ay hindi maganda, at bilang tagapagmana, dapat harapin ni Dairan ang sitwasyong ito mismo. Habang dahan-daw ang nagbubukas ang pintuan, tinipon ni Dairan ang kanyang katapangan at lumakad. Ang prinsipe, nakikita ito, binabati siya ng isang ngiti, at binayaran siya ni Dairan ng pinakamataas na paggalang. Ang prinsipe ay nagpapahayag ng panghihinayang na ang bilang ay hindi maaaring dumating upang makilala siya ng personal. Naawa iyon. Kung naaalala ko ng tama, ang bilang ay malapit sa Marquis Seren. Tanong ni Prince Leon. Oo, ngunit hindi ko pa nakita si Marquis Seren. Ibinahagi ni Prince Leon na narinig niya na ang Marquis Seren ay wala rin sa kalusugan. Pagkatapos lamang ay hindi sinabi ni Sir Porgo, sa kasong iyon, nangangahulugan ito na oras na baguhin ang Panginoon ng Kastilyo. Pagkatapos ay ipinapahiwatig niya kay Dairan na sumali sa kanyang paksayon, na naging dahilan upang tumalon ang puso ni Dairan. Hindi pa siya handa na sagutin ang mga komplikadong tanong na ito. Binago ni Sir Porgo ang paksa dahil sa malaking plano sa kontrol ng baha at ang digmaang sibil sa kalapit na kaharian, plano naming itaas ang mga buwis sa Greek City. Kung tatanggapin mo ang aking naunang panukala, maaaring magkakaiba ang sitwasyon. Mahirap ding sagutin ang tanong na ito. Nahaharap sa walang tigil na presyon ni Sir Porgo, naramdaman ni Dairan na labis na nasasaktan at pagkatapos ay malakas na sinabi, naghanda ako ng isang party ng hapunan, bibigyan kita ng isang sagot noon. Naririnig ang tungkol sa hapunan, agad na naging interesado ang prinsipe, sa palagay mo ba masisiyahan mo ang isang taong kumain sa palasyo? Tiwala na si Dairan dahil mayroong isang mahusay na restaurant sa Greek City. Samantala, oras ng tanghalian. Ibinagsak ni Miltain ang feed na hawak niya, ang tanghalian ngayon ay pinirito na bigas na may mga itlog.
Sa sandaling ito, halos hindi na maghintay si Rurin, ngunit hindi pa siya nagsimulang kumain dahil sa palagay niya ay tila mas maliit ang bahagi. Noon lang, ang pintuan ng restoran ay biglang sinipa bukas, at isang pangkat ng mga sundalo ang nagmamadali, lumilitaw sa harap ng lahat. Ito ay nakalilito kay Ellison, dahil hindi niya kinikilala ang mga taong ito. Samantala, ang mga sundalo ay dahan-daw ang gumuhit ng kanilang mga tibak. Ikaw ba ang may-ari ng restoran na ito? Si Ellison nods ay nagpapatunay ngunit magalang din na nagpapaalala, mangyaring iwaksi ang iyong tibak. Nakakakita ito, Rurin, tinatangkilik ang kanyang pagkain, kilos kay Ellison, kailangan mo ba ng tulong? Sa instant na iyon, ang tibak ng isang sundalo ay nasa leeg ni Ellison, nagbabanta, lumuhod ngayon, o hindi mo makikita ang araw ng bukas. Naririnig ito, si Ellison ay galit na galit at malamig na nagsasabi, ito ang aking pangwakas na babala, lumabas sa aking restoran. Tulad ng malapit ng kumilos ang mga sundalo, isang boses ang huminto sa kanila, sino ang nagsabi sa iyo na gawin ito? Ang mga sundalo agad na itigil ang kanilang mga aksyon. Kapag tinanggal ng pinuno ang kanyang helmet, ito ay naging dating kasamahan ni Ellison mas mataas. Agad na binabanggit ni Dariant ang mga sundalo na nagkamali. Habang nahuhuli ang dalawa, si Dariant ay nagpapaalala tungkol sa mga lumang araw, lalo na sa isang oras na ang kanyang kapabayaan ay halos humantong sa pagkalipol ng kanilang mga puwersa. Sa kabutihang palad, lumitaw si Ellison sa oras upang mailigtas ang sitwasyon at tinanggihan ang gantimpala ng imperyo. Ang pinaka-nakakaantig ni Dariant ay ibinigay ni Ellison ang lahat ng premyong pera sa kanyang asawa. Hinabol ni Dariant ang personal na kaluwalhatian sa gastos ng kanyang pamilya, at ang kilos ni Ellison ay malalim na inilipat siya. Nang malaman niya na binuksan ni Ellison ang isang restoran sa Greek, sumugod siya kaagad at naghanda ng isang plano upang gawing pinakamahusay ang restoran ni Ellison. Nang marinig ito, si Ellison ay natanggap din. Isasara ko ang lahat ng mga restoran sa Greek City maliban sa iyo. Iyon ay kung paano naging pinakamahusay ang iyong restoran. Isang perpektong plano. Naririnig ito, naisip ni Ellison sa kanyang sarili. Nagalit na ba siya? Bigla, iginuhit ni Dariant ang kanyang tibak at sinisingil, na nilagdaan ang mga sundalo na sundin, iniwan si Ellison na nagtataka at walang kamalayan sa nangyayari. Samantala, habang papunta ang prinsipe patungo sa restoran, paalalahanan siya ni Porgo na magdala ng escort ng bantay. Bago siya makatapos, maraming madilim na armas ang itinapon sa prinsipe. Sa kabutihang palad, naharang sila ng isang mahiwagang hadlang mula sa kanilang punong mage, sino ka? Galit na sumigaw ang duke habang si Dariant ay nagulat din sa nangyayari. Pagkatapos, ang isang pangkat ng mga mamamatay tao ay lumitaw sa harap ng squad. Kamay sa Crown Prince. Pagkatapos ay hahayaan namin ang natitira. Ang duke ay nag-sign kay Medrine, huwag hayaan ang isang solong mabuhay. Dahan-daw ang tinanggal ni Medrine ang kanyang sombrero, tulad ng nais mo. Ang pakikinig na ito ay hindi nabigo ang mga mamamatay tao, ngunit ang kanilang pinuno ay nag-sign pa upang ipagpatuloy ang pag-atake. Ang susunod na segundo, ang mga assassins ay sisingilan sa Medrine, na nagtaas ng kanyang kamay at nagsumite ng isang mataas na antas ng magic spell, agad na binawi ang lupa, na nagiging sanhi ng pagkalat ng mga mamamatay tao. Bulalas ng prinsipe, ang Medrine ay ang pinakakakilakilabot na mage ng imperyo, kasama niya, hindi rin ako natatakot sa mga dragon. Mapagpakumbabang tumugon si Medrine, I flatter mo ako, ang iyong kataas-taasan. Si Dairan, na nakasaksi sa lahat ng ito, ay lubos na nagulat. Napagtanto na ang mga alingaw-ngaw tungkol sa Medrine ay totoo. Siya lamang ang ikapitong klase na Archmage na may kakayahang labanan ng isang buong hukbo sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, si Ellison ay magically pinipigilan si Dariant, na may masamang ugali ng pagtakbo ng excited nang hindi lumingon. Ginawa siya ni Ellison at kinuha ang pagkakataong ito upang tanungin siya kung ano ang pinaplano niyang gawin sa ibang mga restoran. Kinumpirma ni Dariant na bibisitahin niya ang lahat ng mga kalapit na restoran at sasabihin sa kanila na ang kanilang pagkain ay may mga bulate. Naririnig ito, natigilan si Ellison at tumugon, iyon ay malikhain, ngunit hindi ito ang nais kong gawin mo. Nalulungkot si Dariant.